Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. How's your week so far? Aba, I'm sure marami nang excited sa long weekend, pero sa present muna tayo ha. Give your best today, whether sa work man yan o kaya naman sa iyong pag-aaral. Para sa mga mommies na naghahanda na ng almusal at para naman sa mga daddies na nagbabalak maglinis ng kanilang sasakyan mamaya, nakuswa kaya ang lagay ng ating panahon ngayong araw? Sabay-sabay nating alamin live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, September 8, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Bago ang lahat, para sa mga magjo-jogging dito sa Roas Boulevard, ang sunrise po natin for today, yan po ay 5:44 ng umaga at para naman sa ating sunset, yan po ay 6:03 ng gabi. At sa punong ito naman, para magabayan tayo sa inaasahan nating weather condition sa mga susunod na oras, makakapanayam na natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Obet Madrina. Good morning, Mr. Obet. Unahin na po natin ito dahil kahapon meron na naman tayong binantayan na isang low pressure area sa loob ng Philippine boundary. So sa ngayon, ano na po bang update ng Pag-asa dito? Nasaan na ba ang nasabing low pressure area at may chance pa ba na ito'y ma-develop sa pagiging isang bagyo? Magandang umaga, Amor, gayon din sa lahat ng ating mga tagapanood. Tunay nga nating binabantayan itong low pressure area at ngayon nga ito ay tumama na sa kalupaan dito sa may Mindanao at inaasahan nga natin na tuloy na itong hihina. Huli natin itong namataan 40 kilometro kanluran ng Lumbia sa Cagayan de Oro City. At dahil nga sa pagtama nito sa kalupaan ng Mindanao ay wala na itong pinagkukuhanan pa ng lakas. Kaya inaasahan nga natin na unti-unti na itong hihina at maaari na ring malusaw sa mga susunod na oras. Ayan, magandang balita yan para sa ating lahat na ito nga binabantayan nating low pressure area. Bagamat yan po ay nagdulot nga ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Mindanao. At least po sa mga susunod na oras, inaasahan nga natin na ito ay posible ng malusaw. At dahil halos sunod-sunod na naman yung pagkakabuo ng sama ng panahon o yung LPA nga dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, refresher lamang para sa ating viewers. Paano nga ba nabubuo ang isang low pressure area at bakit hindi lahat ng LPA nabubuo na de-develop sa pagiging isang bagyo? Maganda nga yung katanungan na yan, no? Lalo na't maraming ang nabubuong low pressure area. Pero bakit nga ba kagaya nung binantayan natin kagabi, bakit nga ba hindi siya naging isang bagyo? Ang low pressure area kasi ay dahil sa init ng araw. Pag nainitan ng araw ang either yung lupa or yung karagatan, nagiging mainit yung hangin. At dahil sa mainit na hangin na yon, umaangat ito pataas. At yun yung tinatawag natin na low pressure area. Pero bakit nga ba hindi ito nagiging ganap na bagyo, nagiging isang tropical depression, hanggang sa nagiging typhoon? Hindi ito nagiging ganap na bagyo kung hindi sapat ang enerhiyang nagmumula sa karagatan. Kaya mapapansin natin, karamihan ng malalakas na bagyo ay nagmumula sa malayong Pacific Ocean o malayong sa karagatan ng Pasipiko. So kagaya nung naranasan natin na itong low pressure area ng ating binantayan, hindi ito naging ganap na bagyo dahil malapit na ito sa kalupaan. So wala nang enerhiyang maaari itong makuha sa karagatan. So isa yun sa mga rason kung bakit hindi nagiging ganap na bagyo yung mga low pressure area. Ay, meron tayong natutunan today ang tungkol nga dito sa factors kung bakit nga ba hindi lahat ng low pressure area na nabubuo dito sa loob ng ating boundary ay nade-develop sa pagiging isang bagyo. At eto naman, pag-usapan po natin ano po bang inaasahan nating weather condition para sa mga susunod na oras. Ano bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Bagamat humina na nga itong low pressure area, inaasahan pa rin natin na magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi ng Mindanao. Ganoon din dito sa Kabisayaan at Bicol Region at sa Palawan.
habang dahil pa rin sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto dito sa may extreme northern Luzon, inaasahan natin na magdadala rin ito ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa lugar na iyon. Samantala, para sa Kamaynilaan at sa malaking bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo na nga sa hapon hanggang sa gabi. So, bandang tanghali, in-expect natin medyo mainit pa rin. No? In-expect natin hanggang sa 33 degrees Celsius. So, medyo mainit pa rin yung tanghali natin, pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi, magdala pa rin sila ng mga payong at pananggalang sa ulan dahil inaasahan pa rin natin ang buhos na ulan na dulot ng mga thunderstorms o mga pagkidlat, pagkulog. At maidagdag ko na rin, Mr. Obet, bukod dito sa pagdadala ng payong, ay dapat mag-monitor din sila sa ilalabas ninyong updates dito sa Pag-asa, lalong-lalo na nga itong mga thunderstorm advisory. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Obet, ito naman ay question of the day mula sa isang Panahon TV follower na si Jefferson. Ang tanong niya, maaga ba papasok ang amihan season ngayong taon? Jefferson, napapanahon yan tanong mo, lalo na't papunta na nga tayo sa tinatawag natin na transition period. Yung transition period, ito yung panahon na kung saan nagpapalit yung pinanggagalingan ng hangin. Sa ngayon nga, makikita natin dito sa ating monitor na nagbumula sa southwest o sa timog kanluran yung ating hangin. Yan ang tinatawag nating southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito yung nagdadala ng mga pag-ulan, particular na sa western part ng ating bansa. Ang amihan naman, ito yung hangin nagmumula dito sa may Siberia o dito sa may bandang northeast, kaya siya tinatawag na northeast monsoon. Ito naman yung malamig na hangin, kaya mapapansin niyo pagdating ng Disyembre, malamig yung panahon natin, December, January, February. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi na magiging maaga yung pagdating na amihan kasi normally naman talaga nagsisimula yung pagpapalit ng hangin bandang last week ng September hanggang October. So sa ngayon, base sa ating mga latest na data, hindi pa natin nakikita yung mga signal para masabi natin. Kasi makikita natin hanggang ngayon, southwest monsoon pa rin o hanging habagat ang nakakaapekto sa ating bansa. So hindi pa rin natin na-expect na magiging maaga itong ating amihan para sa taong ito. Para sa aming viewers, katulad ni Jefferson, pwedeng-pwede rin kayong magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat, Mr. Obet Badrina, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang po yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.